Nagkasundo na ang kampo ni Seanie Winston at Converge sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga umano ng 420,000 kada buwan. Kaagad namang inalis ni Coach Tim Cone ang usok sa nakitang pagdalaw sa kanya ng dating player nito na si Greg Slaughter. At si Dedin Quinito Henson, inaming mahirap ang dadaanan ng Gilas bago makapasok sa World Cup kung saan posibleng harapin nito ang third placer na Iran sa Asia Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Habang mainit ang usapin tungkol sa pagsibak kay PNP Chief Nicolas Torre III, tila lumamig naman ang issue sa pagitan ni Seanie Winston at ng Converge. Sa huling balita, tinanggap na ni Winston ang alok ng kanyang koponan. Narito ang report. Tutukan natin si Homer Sison sa kanyang report sa Spain. Ayon sa ilang source, pumayag na ang 6'4", 190-pound guard na si Winston na lumagda ng kontrata para sa extension ng kanyang pananatili sa Fiverr Xers. At sa ulat ng Spin.ph, ang kasunduan ay nagkakahalaga ng pinakamataas na sweldo sa PBA, ang 420,000 pesos kada buwan sa loob ng 2 taon. Ang orihinal na kontrata ni Winston sa Converge ay nakatakdang magtapos sa darating na Setyembre 17. Okay, so mga ka-playoffs, tapos na ang gusot sa pagitan ng Converge at ni Seanie Winston. Kung matatandaan natin, hindi naglaro si Winston sa Kadayawan Invitational Basketball Tournament sa Davao City, dahilan para maalarma ang pamunuan ng Converge at kalaunan magdesisyon silang bigyan ng mabigat na penalty si Winston sa pamamagitan ng suspension na walang sweldo. Akala natin matutuloy na yon, pero base sa huling balita, wala nang magaganap na suspension dahil nagkasundo na sila ng kanyang koponan. 2 taon naman nakuha nitong kontrata sa Converge na may sahod na nagkakahalaga ng 420,000 kada buwan. Maximum amount na po yan na allowed ng PBA. Sa report, walang detalye kung ano pang nakuha ni Winston bukod sa kanyang sweldo. Pero dahil umihirit pa dati ang kanyang kampo ng mas mataas na sahod sa Converge, posible na may iba pang benepisyong ibinigay dito ang Converge, di ba? Normal naman yon at kalakaran na rin naman sa PBA yung mga ganong aspeto, kaya sa tingin natin, everybody happy na. So pagkatapos ng September 17, magsisimula na ang bagong kontrata ni Seanie Winston sa koponan. Congrats, and sana mas gumanda ang estado ng dating koponan ng Alaska na Converge. Kung tapos na ang gusot sa pagitan ng Converge at ni Seanie Winston, lumikha naman ang ingay ang pagkikita ni Coach Tim Cone at Greg Slaughter. Matatandaan kumubra muna ng 4 na kampiyonato ang dalawa bago sila tuluyan naghiwalay ng landas, bunga ng isang trade kung saan sangkot si Sistan. Tanong, ano nga ba ang pakay ng pagkikita ng dalawa? Tutukan natin si Coach Tim sa report ng Spin.ph. Nakakatuwa talaga na bumisita siya. Nang dumating siya, tinitingnan namin ng mga posibleng madrap. Pero wala namang konkretong plano dyan. Actually, ang dami pa rin humihiling kay Coach Tim na kuhanin niya si Slaughter, lalo na sa Gilas, Pilipinas, di ba? Paniwala kasi ng karamihang Pinoy, may bubuga pa si Slaughter sa national team. Kulang na kulang daw kasi sila sa sentro nung time na kinakalikot nila si Coach Tim para kay Greg Slaughter. Pero hindi talaga natinag si Coach Tim dahil ayon na rin sa kanya, may programa naman ng Gilas na tatagal ng 4 na taon. So balikan natin ang issue sa dalawa sa Barangay Ginebra, yung pagkikita nila habang tumitingin umano si Coach Tim ng posibleng i-drop nila na player sa paparating na PBA draft. Kung mapapansin nyo, diretso kagad ang sagot ni Coach Tim, di ba? Wala raw silang anumang nilulutong issue or posibleng nilulutong balikan issue, di ba? Ibig sabihin, walang anumang magaganap na pagbabalik ni Slaughter sa Barangay Ginebra na naging tahanan niya ng ilang taon. Dito niya rin nakuhang nag-iisa niyang Best Player of the Conference Award. Sa ngayon, base sa report, tahanan niya ang Basilan Star Horse ng MPBL sa edad na 37. So good luck kay Greg Slaughter and kay Coach Tim Cone. Kung tila malinaw na ang issue kay Greg Slaughter at Coach Tim, hindi naman malinaw ang posibleng pagpasok ng Gilas Pilipinas sa paparating World Cup na gaganapin sa Qatar sa taong 2027. Ayon sa report, posible umano nitong maging kaagaw sa trono ang pumangatlong Iran sa Asia Cup. Narito ang report. Tutukan natin si Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Hindi magiging madali para sa Pilipinas sa makapasok sa 2027 FIBA World Cup at sa kasalukuyang mga indikasyon, tila magiging laban ito sa pagitan ng Gilas at Iran para sa huling ticket mula sa Asia. Sa ilalim ng bagong head coach na si Sotirios Manolopoulos mula sa Greece, nagtala ang Iran ng 5-1 record sa katatapos lang na FIBA Asia Cup sa Jeddah kumpara sa 2-3 record ng Gilas Pilipinas. Okay, siguro himayin natin itong mga ka-playoffs. Yung Iran, nakita naman natin ang ginawa nila sa New Zealand. Hindi talaga nakaporma ang ENC sa kanila sa battle for third ng Asia Cup, di ba? Ang daming pumutok sa kanilang hanay ng gabing yon. Nung gabing yon, wala ang isa sa matikas na player ng Iran na si Muhammad Amini na may taas na 6'7", kung saan nag-a-average siya ng 14 points
points per game po yan bago siya na-injured. At posible, andyan na siya sa World Cup qualifiers. Isa yan sa magiging mabigat na hamon para sa Gilas sakaling silang dalawa talaga ang magharap para sa third place na automatikong papasok sa World Cup. Ayon kay Dadin, papasok pa rin naman ng 4th placer pero kailangan mas mataas ang kanyang quotient kumpara sa 4th placer ng kabilang grupo. Ang sinasabi kasi ni Dadin mga ka-playoffs, uusad raw mula sa Group C ang Iran, Jordan at Syria kaya malalaglag ang Iraq sa kanilang grupo. Sa Group C ito mga ka-playoffs Ibig sabihin, posibleng magsama-sama sa iisang grupo sa second round ang Australia, New Zealand, Pilipinas, Iran, Jordan at Syria. Ang top 3 sa grupong ito raw automatikong papasok sa World Cup. Kung Australia at New Zealand ang magwawagi sa unang dalawang pwesto, magiging matinding labanan sa ikatlong pwesto ang Gilas at Iran. Ang 4th placer, ayon na rin kay Dadin Kinito Henson na nauna na rin natin binanggit, may tsansa pa rin makapasok sa World Cup pero kailangan mas maganda yung record nito kumpara sa 4th placer ng kabilang grupo. Ibig sabihin, yun na nga yung quotient. Magiging madali sa atin siguro yung pagpasok ng Gilas kung tatalunin nila ang Iran sakaling ganun na nga yung senaryo, di ba? Hindi na tayo dadaan sa quotient. Again, kung tatalunin ang Iran, pero base sa nakita natin ng Asia Cup, mahirap silang kalaban talaga. Andyan si veteran Arsalan Kasemi na kumamada ng 16 points kasama ang dalawang tres versus New Zealand. Si Vahedi na may 17 points and of course yung iba pa nilang kasama dyan. Well, sana may mas hindi mabigat na daan para makapasok ang Gilas sa World Cup. So guys, maraming salamat.